Natukoy ang lokasyon. Sinalakay ng 26 na financial consortium Amerika ang ating merkado. Ay deploy ang pondo ng group. Gamit ay Teo. Kagalang-galang gumagamit ng Rolls-Royce. Ang serbisyo sa counter ay na ang lugar na ito ay kamakailan lamang nakaranas ng malakas na ulan. May posibilidad na magka-landslide. Malit na pito, di ko na kaya. Magpahinga muna tayo. Ate, gusto mo ba akong magdala? Ang layo na ng nalakad mo. Ikaw, nalit na katawan. Baka mas lawang mo. Hindi naman na. Si Fiauki ay malaki na. Sadya ikaw ang magdala niyan para kay Ed. Ang bias talaga ni mama at papa. Si ate walang ginagawa sa bahay. Ikaw lang ang pinapalabas para magtrabaho. Dahil lang ba may boyfriend siyang nagtatrabaho sa malaking kumpanya? Pero ate, wala kang dapat ipag-alala. Ang bait mo kaya, makakahanap ka rin ng mas mabuti. Parang sa TV, yung mga mayaman na boss. Ikaw talagang batang to, anong pinagsasabi mo? Kakatapos ko lang ng kolehiyo. Hindi nagmamadali maghanap ng jowa. Pero paano kung nakita mo na ang prinsipe mo? Hindi ka na maiba ng... Turing na magulang wastong ipinadala. Hindi ganon cuddly. Ate, parang narinig ng Diyos ang usapan natin. Diyos, tulungan mo ang tao. Abangan ang susunod na kabanata. Achi, parang kamukha niya yung mga boss sa TV. Sa tingin mo ba, anak siya ng mayaman? Kate na ganun. Wala kinalaman sa atin. Paano namang walang kinalaman? Kung totoo yon, edi tayo ang nagligtas sa kanya. Baka bigyan niya tayo ng ilang tseke. Ikaw talagang mukhang pera. Anong inisip mo araw-araw? Guysing ka na. Sino Ko? Nazan A. Ko? Nandito ka sa Taoyuan Village. AKO asai Kapitat ko asai Jiang Xiaoji. Baryo ng Taoyuan. Kau ano pangalan mo? Hindi Ko rinalam. Arang blanco ang utak ko. Baka nawalan ng alaala. Kilala niyo ba ako? Hindi kami. Kilala ka namin. Ikaw si Linche, nobyo ng pangalawang kapatid kong babae. Ako ba si Lin Fe? Bakit parang wala kang girlfriend? Pasensya na po. Inimbento na lang yun. Anong pinagsasasabi mo, Shoki? Ate, di mo ba napansin? Kamukha niya yung nasa TV, Yang iniidol. presidente ng Lin International Linche. Habang wala pa siyang alaala, sabihin mo sa kanya na kayo ay magkasintahan. Kung totoo, yayaman ka bigla. Xiaoqi inisip mo? Presidente ng Lin Corp siya. Bakit nandito ka? Saka sabing ka, kumita sa tamang paraan. Babae tayo, ba't ko papakialaman ang pagkakagalang ng mga lalaki? Hindi mo ba naisip kung gaano ka nakaawa-awa sa bahay? Kung siya nga si Linche, kahit kaunting pera lang, mapapalis ka na sa hirap. Gusto niyo ng pera? Nasaan ang damit ko? Dinala kayo para laphan. Wala namang laman ang mga bulsa mo. Sige, mali yata ako. Akala ko CEO siya, pero mukhang kahigang buhay. Iano, elis na lang siguro Ko. Ayokong makialam pa sa inyo. Wag mo Peking Kapitat kayo. Sinasabi niya, gayon saan ka pupunta? Di ka pa nakaalis sa bundok. Baka mahulog ka pa sa daan. Sa ngayon, manatili ka sa amin at magpagaling ka maayos. Nakakahiya naman pa. Tama lang namahiya ka. Bilang nga nakakalibre ka na kumain, ngayon nagdala ka pa ng isa pang palamunin. Akala mo ba bahay ang punan nito? Ma, ang pangalawa kong ate, mahirap ang trabaho niya araw-araw, huwag siya pagalitan. Maharap. Responsibilidad? Kung hindi siya ipinanganak para saan, di ba tumaasa tayo sa kanya para sa kabuhayan? Ma, huwag mo silang pansinin. Di ba sabi mo na tulong sa kasal ko, may 3 gold sets tayo. Tignan natin sa phone mga disag. Say. Tara. Bahala ka sa kanya kung tutulungan mo siya. Pero huwag kalimutan sa katapusan Ikaw, ang magbabayad sa amin ng 5,000 utang. Tingnan natin kung paano mababayaran niyan. Ngayon, simulan magluto. baka mas mabuti pang umalis na lang ako para hindi Walang problema, sanay na ako. Huwag kang mag-alala dito, magluluto muna ako. Oy, Xiaoki. Kakausapin ka daw ng mga magulang mo tungkol sa uta. 5,000 piso ang kailangan. Anong nangyari?
Si ate, pagkatapos ng high school, pinilit ng magulang magtrabaho. Pero nagsikap siyang mag-aral sa universidad. Pinilit siyang ibigay ang 4 na taon ipon. 5,000 piso ang hinihingi, kundi kailangan niyang magpakasal sa bunso ng pamilya. Si ate maagang gumigising sa bundok para kumuha ng halamang gamot, naghulog ng 4,000 piso. Ginamit lahat para sa gamot mo, wala na siyang pera ngayon. Pasensya na, medyo pangkaraniwan tong mga ulam. Anong pangkaraniwan? Making malay sa nayan. Tara, handa na ako. Ano ba ginagawa mo? Kakain ka ba o magdadasal? Di ba dapat may maliit na panyo bago kumain? Hoy, 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 hoy. Akala mo ba ikaw yung malaking boss sa tea? Pati maliit na table napkin. Gusto mong kumain kung ayaw umalis. Ate, sa tingin mo, Siya ba talagang boss? Tapos na. Ano inisip montagen gayon? Akala nyo ba lahat ng boss parang repolyo lang sa kalsada? Kahit ang magiging asawa ko, manager lang ng isang departamento sa Lin International, tingnan mo siya. Halos mahirap lang siya. ate, wag natin pansinin siya. Akala niya kasi nakahanap siya ng mayamang lalaki. Jisha, ano ang binubyolong mo? Makati na ba ulit ang balat mo? Lahat kayo, tumahimik. Busog na ako. Ginger, kailangan mong bayaran ang utang mo sa amin bago matapos ang buwan. 5,000 para punan ang kakulangan sa binigay kay ate para sa kasal. Tari, itinatago ninyo ang ay ko para hindi makahanap ng trabaho sa malayo. Gayon gusto ninyo pang magbigay ako ng 5,000. Saan ko makukuha ang ganito kalaking pera? Hindi namin alam iyan. Obligasyon mong bigyan kami ng pera. Kapag wala ka pera, sumunod ka sa amin. Pakasalan mo ang kapatid ng bayaw mo at ibigay mo ang dowry sa amin. Kahit papaano, makakabawita. Makakaayos rin ang buhay mo. Tara na. Ate, tukol sa utang mo kina mama at papa, may naisip akong plano. Ipapatuloy hindi pa tapos. Hello mga kaibigan, 2 rockets para makita ang presidente na nagtrabaho sa lupa, 3 rockets para makita siyang natatanim. Talagang kusa kong ginawa ito para gamutin ka. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo sa mga ayaw mo. Hindi naman ito parusa. Ayaw ko na mahirapan ka. Gusto kayo rin naman. Tulungan ka sa abot ng makakaya ko. Sige, pwede na magsimula. Ang husay na host, talagang ganitong gwapo kaya nilang kunin. Wow! Parang si talaga, hindi ba tunay? Mahal na mahal. Sino kaya? Ano iniisip ng mga tao? Siyempre parody lang. Parang hindi ko makita ang suit ng CE. Talagang custom-made mula abroad. Mga kaibigan, epekto lang ng programa. Negosyo namin ang paggawa ng mga suit, hindi peking high-end. Ang relo niya, Patek Philippe iyon. Limited do, lang. Patty Young Cintron, sikat na brand din yan, may brand pa na. Host, baka hindi ikaw ang hinahanap na host. Hindi ka na. Pamilya ng isang tunay na presidente siguro. Seryoso ang kuya, mukhang presidente siya. Baka totoo. Ang saya, hindi kaya makita ang ayaw. Mabilis ka hong hindi maganda, bilis mag-save ng tao. Walang haya. Ang tagal na ng ilang araw. Walang balita tungkol sa presidente. Anong ginagawa lahat? Sundin ang mga utos ko. Makapagbigay ng pahiwatig tungkol sa Pangulo. Pabuya na 100 milyong yuan. Natagpuan ni Ninth Master ang CE. Dinukot siya at nagtatrabaho illegal sa kabundukan. Ano? Ang bangkay ni Pangulong Wanjin. Paano makakayanan ang ganitong pagdurusa? Tawagin mo agad ang pamilya Lin at sumama ka sa akin para iligtas ang CE. Itutuloy. Na. O baka dapat ko itong gawin. Magpahinga ka. Ako ang dahilan kaya nasaktan ang paa mo. Kaya dapat lang na ako ang mag-asikaso sa'yo.
Kasalanan kayo, dapat hindi na kita pinayagan. Hindi pa rin magaling ang ulo mo. Gayon pa, nasaktan pa ang paa mo. Masahi kita, bukas okay ka. Hindi. Wala yun. Balita, ayon sa opisina ng presidente ng Lin Group, natagpuan na ang nawawalang kilalang negosyante. Si Lin Che ay natagpuan na. Pumunta si Lin Jiu, tagapagpatupad ng Lin Group, upang sunduin siya. Sabi mo, sana ikaw ang totoong Lin na presidente. Kung ganoon, hindi na alalahanin, maari ka ring tulad ng nasa T. Hinihintay ang pamilya na umuwi. Sana AKO rin. Kapag ganyan, dadalhin kita pa uwi. Nakatira tayo sa mansion, sakay sa magandang coach. Ayos, kung ganoon, magiging asawang presidente ako. Inumin agad ang yogurt. Hindi kakainin ang takip. Sahij, asawa kong presidente. Talaga namang marunong ka sa diskarte. Saje, tapusin ko na ang tubig. Pasok ka na, pasok. Ano bang tinutunganga mo diyan? Hindi na kita umuwi na bayaw. Si Che, Huwag na. Sa probinsya, nakakagasgas ng lalamunan. Wow. Sige, huwag na lang. Kaya nga ako nandito, gusto kong malaman kung handa na siya. Bukas na ang kasal, after all. Ikaw ang pakakasalan ni E. Bakit mo AKO tinitignan? Buka. Hindi lang ako at si Jiang Yao ang ikinasal, pati na rin ikaw at ang kapatid ko. Hehi azavako. Kailan nangyari yon? Bakit di alam? Kami ang nagpalaki sa'yo. Hindi mo kailangan malaman. Bukas magpakasal ka na. Pauko. Hindi pwede dahil napag-usapan na ang kasal. Kailangan mo pumunta. Ayaw o gusto mo? Para rin sa'yo ito, kahit mababa ng konti ang IQ ni Song Xiaodi. Pero mayaman siya. Kung hindi dahil sa ate mo, saan ka makakahanap ng ganitong swerte? Sinuman ang gusto, kunin na. Walang takas, bukas naman ang kasal. Bakit hindi ngayon pa lang, tapusin na? Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Kana tayo. Kayong mga masama, bitawan nyo na si ate. Manugang, hindi ba masyado itong nagmamadali? Pasensya na po, tatay. Ang pamilya namin ay mga mainipin. Buksan ang pinto, palabasin niyo ako. Anong nangyari? Tangalin siya, bilisan mo, iligtas mo ang ate ko, nakakulong siya. Ano? Buksan mo ang pinto, palabasin mo AKO. Huwag kang lumapit. Lumayo ka. Huwag kang lumapit. Huwag kang umalis. Umali ka na. Harangin mo siya. Os ka lang biye? Bumangin ka. Ate, Saan galing ang mabahong pulubi? Lakas ng loob sirain plano ng kapatid. Sunggaban niyo ang babaeng yan. Tingnan natin kung sino ang magtatangkang gumalaw. Sino man ay di pwedeng humawak sa buhok ni Xiaoguo. Ganito pala ang pakiramdam ng mahalaga sa iba. Apos na, pero may kasunod pa. May hawak kang lumang karit. Akala mo maari kang maging bayani sa gipin ang babae. Dalhin siya. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Diretso sa kasal bukas. Pasensya na, Lin Che. Ito na siguro ang kapalaran ko. Bitawan mo siya. bitawan ang pangalawa kong ate. Maliit na pito. Kasalanan ko, wala akong silbi. Gusto mo bang iligtas ang ate ko? May paraan iligtas ang ate ko. Baka ikalawang ate ko at ikaw ay magkatuluyan. Paano? Anong peron? Hoy, si Aoki, nakabili na ako ng mga bulaklak. Papunta na ako diyan. Xiaoqi, sigurado ka ba Ubra 2? Sa kasal ng Song family, lahat ng malalaking tao ay nandoon.
Pag kunwari kang boyfriend ng ate ko para agawin siya, wala nang mangahas na pakasalan siya. Coco, isa lang akong ordinaryong tao. Hindi ba? Kamukha mo yung CEO ng Lin International. Sige na, ayusin mo lang ang sarili mo. Tapos magpanggap na bumalik na ang alaala mo na ikaw ang presidente ng Lin International. Sige. Maliit na prutas. Nandito ako para iligtas ka. Presidente. Nagpalit na ba siya ng damit ngayon? Malapit na ang oras. Hindi ba siya magkakamali? Xiao Song, huwag kang mag-alala. Siguradong susunod na yung batang babaeng ngayon. Ikaw ay ikakasal ngayon. Inagpalit ka ng damit pangkasal, pero suot mo pa rin yan. Sinadya mo bang ipahiya kami? Hindi mo ba nakikita? Malapit nang dumating ang tamang oras. Pilisan mo at magpalit ka ng damit. Hindi ako magpapalit. Hindi ako magpapakasal. Kailangan mong magpapakasal ako kay katulad ni yung taong talagang nagmamalasakit sa akin. Ano ba ito? Gusto ba ng pamilya sumang-agaw ng babae? Oo nga. Wala na bang pumili sa kanilang anak na di marunong? Kailangan na lang bumili ng pilit. Bibigyan kita 3 minuto para ayusin ito. Sandali lang, Song. Sasabihin ko sa'yo, kahit ayaw, magpakasal ngayon. Regalo namin ng papa mo sa'yo. Kaya kailangan mong makinig sa dahil Diane. Naging sunod-sunuran na ako. Ako naglalaba at nagluluto. Kalahating araw ako nakakapasok sa school dahil sa gawain sa... Pero nakapasa pa rin ako sa kolehiyo. Ano nangyari? 4 na taon ng tuition. Wala kayong pakialam. Pagtapos ng graduation, Ang IDKO. Hindi mo ako pinapayagang magtrabaho. Itatago mo lang ako sa... Hinihintay mong ipalit sa pampamamanhikan. walang kakayahan. Anak na babae, wala ka pang ginagamit sa paghahanap ng lalaki. Karapat dapat ka sa hirap. Tama, kasalanan mo ito dahil wala kang kakayahan. Kung may kakayahan ka lang, makakahanap ka ng kasing husay ng asawa ko. Hindi sana magiging ganito. Kaya sa inyo, basta may pera ang lalaki, mahusay na siya. Siyempre naman. Kasi may mga ganitong katanungan ka pa, kaya ikaw Jiang Xiaogo. Nakalaan ka lang maging katulong sa Song. Kung hindi dahil sa hindi mo malalaman kung nasaan ang pintuan ng mga mayayaman. Ganon BA. Tapos na at hindi pa tapos. Xiaoguo, hindi AKO huli, DBA? Anong ginagawa mo dito? Ang asawa ng presidente ko ay aagawin na. Siyempre pupunta ako. Hindi ito oras para magbiro, kasal ito ng pamilya Song. Kung manggugulo ka ngayon, hindi ka nila palalampasin. Sinabi nung gabing iyon, kung ako ang presidente ng Lin, ikaw ang magiging asawa ng presidente. O Saje, kung talagang ikaw nga, magiging asawang presidente ako. Pagbukas ng yogurt, diretso inom, hindi na didilaan ang taki. Pangalawang kapatid na baba, ayaw magpakasal, naghanap ka ng makunwaring boyfriend. Maghanap ka ng disente. Ang pulubi na pulot ko, bihisan mo. Ikaw na ang CE. Akala Montag BA nakatista KSATV? CEO na asawa pa, walang kwenta. CEO na siya ngayon. Hindi mo ba kayang tingnan ang sarili mo? Magkano ang pera mo para masabi yon? Kaya bang talunin ang pamilya Song? Pamilya Song, ayon sa pagkakaalam ko, mas magaling pa ang kasambahay namin kaysa sa kanila. Huwag ka nang magsalita. Habang pagkakataon pa, umalis ka na. Anong ikinaguguluhan mo? Lahat ng sinasabi ko ay totoo. Sige, mukhang mahusay ka talaga. Sigurado namang kilala ka sa industriya. Pwede bang malaman kung aling kumpanya ka presidente? Formal na pagpapakilala, ako si Lin Che. Kasalukuyang presidente ng Lin International. President ng Lin Group. Pero bakit hindi kita nakita sa kumpanya? Abangan may karaktong pa. Jiang Xiaogo, anong nangyari dito? Hindi ba normal ang ito? Sa wakas, sa kanyang maliit na posisyon, hindi pa siya karapat-dapat makita ako. Ang batang ito ay prangka magsalita, pero ang CE ng Lin International ay talagang misteryoso. Si Grandpa Lin ang nag-ayos ng bagay, bihira siyang magpakita. Si Songming ay supervisor lang naman, ang tatay niya ang manager ng Lin.
Wala siyang karapatan makita ang tao. Tama na. Narinig mo ba yon? Tama na. Maliit na song. Ano pangalan ng tatay mo? Kung may pagkakataon, siguradong ipromote ko siya. Ipromote siya bilang head ng banyo. Ano tingin mo? Badong pulubi. Nagkukunwari ka dahil sira ulo mo, di ba? Sasabihin ko sa'yo, itong Hotel Royal ay pag-aari ng mga Lin. Ang tatay ko ang manager dito. Nagkaroon siya ng pagkakataon na magulat kay Emarlin ng ilang beses. Tuni o Pete Cabie. Pagpunta niya rito, malalaman agad namin. Hello, Tay. May tao rito, siya si Emarlin. Nandito sa Royal Court Hotel. Sabi niya pa na ipropromote ka daw. Dali, pumunta ka na rito. Lin Che, umalis ka na. Umalis tayo bago mahuli ang lahat. Saan pupunta? Parating na si Nine Lord, hinihintay ko siya. Sinabi ko na sa iyo. Wala akong oras para Fake it na tinabak dito. Tari, sino BSI 9 Lord? May pulubi dito na nagpapanggap na Presidente Lin. Itaguyod ang paglilinis ng banyo. Ano? Kainteresado ni Lin ilang araw. Kung sino-sino na lang ang lakas loob magpanggap na siya. Tatay Ziayan. Isang napulot lang na pulubi. Palagay niyang makukuha ang manugang. Hindi ba niya makikita sarili niya? Ano ba siya para himukin ang pamilyang Song? Walong haya. Nakakaabala sa pamilya Song. Nakakaabala sa presidente ng Lin Group. Ibig sabihin ay nagpasya kang magpakamata. Hulihin mo tak kaga. Sino ang nais mong hulihin? Song Qingshan. Itong boses na to. Ito ba ay Griega si Lin? Boss. Boss. Tapos na. Ipunin ang seguridad ng Lin Group. Makinig kay Master Jiu, samahan niyo ako na pumasok at protektahan ang boss. Anong nangyayari dito? Halon mo. Bakit dahil sa magkamukha kayo ng totoong President Lin at nalinlang mo siya? Siguro nga. Tay, anong ginagawa mo? Walong haya. Bulag Cabie. Ito ang ating presidente. Paano magiging possible, Presidente? Tay, baka nagkamali ka ng pagkilala. Nga tatay, siya lang ang pulubi na pinulot ni Jiang Xiaogo. Totoo ba ang sinasabi mo? Todo talaga, Tay. Dahil lang medyo kamukha niya si Emarlin. Nag-livestream sila dati para magpanggap presidente at kumita ng pera. Mazuverte lang ako. Malayo kong nakita si Emarlin. Hindi klaro. Halos matawa kami. Nagpanggap na presidente ng Lin International. Ang tapang montak naman. Anong kaapatan mo para sabihing mapagpanggap ako? Nahili ka na, pakinggan mo ako, huwag ka nang magsalita. Kailangan ko lang silang kumbinsihin. Dapat hindi ka nila guguluhin. Baka pwede kong subukang muli. Paano kung mauto ko sila? Presidente ng Lin International, mataas ang posisyon. Paano magkaka-interest sa isang simpleng babaeng mula sa bundok? Igasto kayo na siya. Kaya ibig sabihin, siguradong peki ka. Hulihin na yan. Punta tayo kay Elder Nain para sa pabuya. Maingat. Ano yan? Ninuno ng pamilya Lin na Jade. Sining. Bakit hindi pa sila dumating? Ang mga extra na to, hindi sila oras. Walang bodyguard, hindi lang acting ni Kuya ang kasali. Buti dumating na kayo. Alam mo takpi nada. Siyempre, bilis pumasok kundi mahuli tayo. Lantad na si ate at kuya. Singsing na Jade ng Lins, espesyal na gamit ng presidente. Hindi kaya. Itigil mo yan. Saan mo nakuha yan? Ano sa tingin mo? Tay, ano ito? Isa itong lumang singsing. Jade ng Lins, para sa presidente lang. Ito. Tay,
Tayo lang ang nakakaalam nito. Anyway, nawawala na si Presidente, totoo man o hindi. Hindi tayo ang magpapasya. Darting na SI Senior New. Kailangan tayong mauna sa kanya. Pero, Tagdating NI Senior New Yuri Teo. Ang galing mo, nagawa mo pang mag-imbento ng JD ring ni Presidente. Hindi kita palalampasin ngayon. kung totoo man o hindi, ikaw ang nakakaalam. Sige. Ang tapang mo pa. Sige, patahimikin mo muna siya. Ate, tulungan mo naman kami. Sarili mong problema yan. Ayaw mo kasing magpakasal. Sarili mong gawain yan. Umpisahin na. Huwag siyang saktan, huwag siyang saktan. Lin Ke. Kung hindi ka totoo, Baka pwede ka pang makaalis pero sayang, totoo ka talaga. Pasensya na lang. Sino ang mga ngahas na hampasin ng bayaw ko? Itutuloy ang kwento. Bitawan mo ang bayaw ko. Ano ang ginagawa Montag siya? Ate, sinubukan ko lang na iligtas ka. Alam mo ba kung sino ang hinuli mo? I say lang kunwaring Presidente. Sino ang nagsabi na peki siya? Presidente. Paano kaya siya natapos sa pag-arte? Nagpapanggap ka, nag-aartista ba tayo? Shaolin Z, sabihin mo ang pagkakakilanlan mo. Kanta Ming. Wala kang karapatang makita ako, pero dapat narinig mo na ang pangalan ko. Amy, nitong mga nakaraang araw. Sinong Tom, Dick o Harry ay maaring tumalon palabas? Bulag ka. Ito ang ikasyam na guro. Ikasyam na guro. Linjo. Hindi pwede. Hindi mo dapat kaya mabilis. Tai. Nakita mo na si Ginoong Jiu, alam mo kung siya ba ay totoo. Song King Shan, paano mo naglakas loob na saktan ang presidente? Ilang buhay meron ka? Ginong Yu. Alam kong nagkamali ako. Totoong si Ginoong Jiu. Bayaw ate, magaling ba ang nahanap kong aktor? Ito ang aktor na hinahanap mo. Siyempre, pag naloko na natin sila, maghanap ng tiyempo para paalisin sila. Sa ganon, ligtas si Bayaw. Hindi na kailangang paalis ang ganyang tao. Hindi na arapat sa internet. Uy, anong ginagawa mo? Huwag isipin na ikaw ang presidente. Baka sobra ang pang-abuso mo sa kanila. Paano kapag na-booking? AKO na talaga yan. Paano naman mag-booking? At tapos na. Inatasan ng presidente ng Lin International. Sinisibak ko si Song Ming. Song King Shan, lahat ng negosyo sa lungsod, hindi tatanggapin. Hindi itatanggap. Presidente. Kami ang bulag, pakiusap, isantabi mo kami. Presidente, kung palalayain mo kami ngayon, susunod kami sa'yo. Hindi na kailangan. Baka isang araw, gawing imbento na lang ang kwento ko. Dalhin sila. Opo. Presidente. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito, pakiusap. Panggulo. Kay, sigurado kang siya ang inupahan mong aktor. Napagkasunduan na ito. Ako ang naghanap ng mga aktor. Narito kami para mag-perform Wala Namanta. Paano Montag kami niloloko? Dahil nandito na kami. Hindi mo kami pagsayawin. Security ng Lin International. Sweldo dapat bayaran. Hindi pwedeng hindi. Zino ba kayo? Ako ay mula sa Donglei Entertainment. Zino sa inyo ang Jiang Xiaoqi. Ang mga galing sa amin na maglalaro ng security sa Lin International. Humarap kayo. Hindi, bakit ang dami nyo? Sila lang sapat na. Gusto nyo ba akong perahan? Anong dami? Wala akong kinalaman sa kanila. Hindi. Hindi mo ba tatakasan ito? Wala akong kinalaman sa kanila. Sino sila? Ito ay ang aming Lin International President's Assistant, Chief Executive Officer at Seguridad Head ng Lin International. Lolo Lin Yuju. Ano? Ikaw asay Lolo Gio. Ikaw naman sino? Siya ang tunay na CE ng Lin International. Linke. Itutuloy siya pala talaga ang Kyoing Lin Group. Naku. Simula pa noong bata si Xiao, dinala kita sa bahay.
Alam ko na agad na hindi ka karaniwang tao. Tingnan mo kung ano ang nangyayari. Oh, ngayon kayo ni Xiao Guo ay magkasintahan. Mas maganda ito. Nandito rin naman tayo sa kasal. Bakit hindi mo nalang pakasalan ngayon? Ano sa palagay mo? Ma, ito ang kasal ko, hindi ko may tuloy ang kasal. Ngayon, ibibigay mo ito sa kanya. Tumahimik ka, dahil sa'yo, nagkaroon kami na hindi pagkakaintindihan kay President Lin. Isara mo ang bibig mo. Huwag ka na magsalita ng kalokohan. Tingnan mo, Lin Presidente. Ate, magpapakasal ka na? Ano ang pinagsasabi mo? Sabi ko noon, kung siya ang presidente ng kumpanyang Lin, gagawin ko siyang asawa ng presidente. Kaya kong gawin. Depende kay Xiao Gu kung gusto niya. Ayoko, niloko mo ako mula umpisa hanggang dulo. Alam kong ikaw ang presidente ng Lin International. Niloko mo akong nawalan ka ng alaala. Hindi kita niloloko, totoo nga na nagka-amnesia ako. Nakabawi lang ako ng alaala kamakailan. Si pangalawang ate ay mabuting tao, tanggapin mo na. AKO. Sige, ano man ang gusto mo. Naku, mabuti ang damdamin niyan. Ayos na yan, mabuting manugang ka. Magkano ang ihahanda mong dot para sa pamilya namin? Wala kaming masyadong hinihingi. Kairano, maka ilang milyon lang. Mama, ilang milyon. Ano pinagkaiba nito sa pagnanak? Pagnanakaw? Sa yaman ni Lin Che, ilang milyon lang yon. Parang kumuha ng konting putik sa daliri. Kasing dali lang. Hindi pa kayo kasal, pero sumasanga ka na. Kung mayaman sila, kanila na iyon. Grape ka naman. Timahimik. Manu Gang. Tignan mo, hindi lang maliit ang gusto mo. Niligtas ka rin ng pamilya namin noon. Para sa ilang milyon lang to, di ba grabe? Hindi grave. Unaman, hindi grave. Oh ano? Paano maging presidente ng Lin International? Talagang may alam. Pero, Ano ba ang kinalaman niyo dito? Si Xiao Gu at Xiao Qi nagligtas ang bride price, dapat. Para rin kay hindi para sa inyo. anong ibig mong sabihin, ayaw mo magbigay ng dot? Kung hindi ka magbibigay ng dote, kalimutan ang pagpapakasal kay Xiao Gu. Ma, Pinilit akong manatili sa baryo para magtan. Ang pinaghirapan ko, parang wala ng silbi. nasira niyo na ang buhay ko dati. Ngayon sisirain niyo pa ang kasyahan ko. Sisirain niyo na naman ako. Sinira ka namin? Nagpakahirap kami para palakihin ka. Kita ba namin ang pera? Simula bata si ate, nag-aaral at nagtatrabaho, hindi siya gumagastos, buwan-buwan nagbibigay siya ng pera sa inyo. Maging yung tuition ko kay ate din galing. Tumahimik ka. 5 milyon. Gusto ko lang 5 milyon. Hindi mo siya mapapakasalan kung walang pera. Pinagtangkaan mo kami. Pumunta na sa presidente. Sino ang nagbigay ng lakas ng loob sa'yo? Ang lakas montak, Manggikil S.A. Lin International Group. Halagang 5 milyon pa naman. Kung ipakulong ko kayo. Sa tingin mo ba maubos nyo ang panahon sa kulungan? Nagsasalita lang naman kami. Kung hindi dahil sa ayo ang mga magulang ni Miss Jiang. Matagal na kayong nasa kulungan ngayon. Lin Jiao, tama na. Xiao Gua. Gusto mo bang sumama sa akin? Hindi pwede. Ayaw mong gumastos. Kalimutan isama siya. Kung kaya mo, ipahilay mo, AKO. Hindi ako naniniwala. Tawagin ng mga tao, dalhin siya. Xiao Gua. Nananawala ka BASA akin? Hintay AKO. Aghanda na ako, babalikan kita. Simple pa dito na yon. Hindi bagay sa'yo bilang kasal. Sige. Jiang Xiaogo, kung hindi nagbigay si Lin Chen ng dowry. Tingnan natin kung sasama ka pa rin sa kanya. Ma, paano mo nagawa yun? Ma. Siya ang presidente ng Lin International. Paano natin siya mapipigilan? Anong gagawin natin ngayon? Anong gagawin? Si Lin Che, wala siyang ganyang kakayahan. Pseudonym Wandai to be continued. Azawa kao, hindi kabe anaresto? Ang Kensia, wala pang kakayahan si Lin Che na gawin yan. Sa tingin nyo ba kung talagang presidente siya ng Lin Group? Nakatayo pa ba ako dito? Ibig mong sabihin, peke siyang presidente. Ano? Tama. Artista lang ang kinuha niya. Buti na lang at ang pamilya Song ay may koneksyon. Halos ginastos ko ang kalahati ng kayamanan namin. Para makaiwas sa kulungan. Ganito pala ang nangyari.
Qiang Xiaoguo. Tingnan mo kung anong nahanap mo. Impossible. Paano niya ako lolokohin? Oh, Hindi tayo lolokohin ni Kuya. Todabie, Xiao Song? Siemper. Hindi naman namin pinagdududahan, mahal. Kakausap lang ni Linche na ibablock ka niya. Malapit lang dito ang luxury shop ng Lin International. Itawar mo kami doon at mag-shopping tayo. Patunayan mo na nasa Lin's International position. Okay na yan. Ito. Walang problema. Tara. Ako si Song Kming. Mangalakal ing Lins mamaya pupunta sa iyong tindahan. Tapos ikaw. Higanting Lins International. Kayat na marismas. Ilang araw ang proseso bago matapos. Sa mga araw na ito, supervisor pa rin ako. Xiaoqi, parang may mali sa pakiramdam ko. Oo, pangalawang kapatid may mali nga. Baka tawagan ko si Kuya. Hello, Bayaw. Ito Chaloy. Wow nene, mga brandet lahat, tu, Gucci. Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Yves Saint Laurent, Yves Saint Laurent. noon, di ko man lang maisip to. Kailangan lang nilang magtiwala sa akin at magpakasal kay Jiang Yao agad. Kapag nangyari yan, bilang bayaw ni Linche, hindi na niya ako maitutulak. Baka pa nga mas mapabuti pa. Sige, pumunta na kayo, magpili. Magandang araw, mga bisita. May reserbasyon kayo? Reservation? Wala. Kung walang reserbasyon, sa pangkaraniwang brand lang kayo makakabili. Ano bang pangkaraniwang brand? Kung makita kami, isipin na mamasyal at walang planong bumili. Sino ba sila? Kasama biyenan, asawa, at bibili kami. Sa tingin mo pangkaraniwang brand? Ay bagay sa amin? SI Manager Song. Pasok kayo sa pang-premium na brand. Ay naku, Xiao Song. Ikaw talaga. Talagang magaling ang panganay natin. Hindi tulad ng iba na pinapaloko pa sa scammer. Huwag nang mamasyal sa luxury store at bumili ng kung ano-ano. Hanggang ngayon, wala pa akong kita kahit kaunti. Puro gastos pa sa gamot. Tara, baka gusto mong tingnan. Ma, Baka sa basic section na lang tayo mamasyal. High-end brand products mahal. Bakit kahit mahal ayan? Ang asawa ko ay tunay na manager ng Lin International. Kumpara sa yung sinasabi mong peking presidente, parang langit at lupa. Tara na, ma et pa. Hoy, huwag na kayong pumasok. Dito na lang kayo sa panimulang lugar maglibot. Gusto nyo, bilhin nyo sa asawa nyo, syempre. Kung kaya pa niyang ipakita ang mukha niya sa atin. Handa na ba ang lahat? Later song, walang problema, hindi nila mapapansin. Kapag natapos ito, gagawin kitang manager ng tindahan. ipinagmamalaki mo pa? Kung nandito si Bayaw, baka ibigay ang tindahan kay pangalawang ate. Kami ni siya, hindi pa sigurado. Huwag kang basta-basta. Bakit? Hindi ba ako pwede maging bayaw niya? Hindi kayo yan ibig sabihin. Sabi ng Bayaw kuno peke ka raw. Isa lang siyang hangal na wala sa lugar. Gusto niyang magdrama, hayaang sumayaw siya. Oo naman, walang kondisyong nagtitiwala kami sa'yo ni ate. Totoo yan? Oo, Tara, maghanap din kayo kung may gusto kayo. Hindi ko akalaing pupunta ka dito. Bakit naman hindi? Dapat bang nandito ka? Kahit ano nandito, libo-libo ang halaga. Nasa sampa-sampang libo. Sa tingin mo ba, karapat-dapat ka? Ako ang nagmamay-ari ng tindahan na ito. Bakit hindi kwalipikado? Hindi ka tapos, azawa ka o? Bilisan mo, ilantad mo ang walang hiyat. Xiaosong, Ikaw ang manager ng Lin Group Headquarters. Ang mga tindahan nito. Lahat sila dapat sumunod sa'yo. Pwede mo bang ipatapon siya? Azawa oo. Yung biyenang babae. Azawa. Para sa akin, dapat nating bilisan at pumili na ng gamit. Walang kwentang mag-aksaya ng emosyon sa kanya. Taman ka. Iba ang estado natin, iba ang estado niya. Swerte mo, maganda ang mood namin ngayon, umalis ka na.
Xiaosong, Pwede ba kaming pumili na kahit ano dito? Siyempre, kung ano ang gusto mo, bilhin na lang. Ay nako, pakiurap ang lahat na ito para sa akin. Tapos na ang pakikipag-usap. Ma, baka gusto mong pumunta sa labas para mamili ng ilang gamit. Ang mahal ng mga gamit dito. Kasalanan ba ng lalaking walang kaya? Bumili na lang tayo kung hindi makabili. Ay, grabe naman ang inggit mo, halata na. hayaan mo siya, wala siyang abilidad. Kasama pa ang manloloko na hindi malinaw ang hayaan mo siyang mangarap na lang. Xiaosong, bibilhin namin lahat, pwede? Siyempre, walang problema. Sige, ipack mo na lahat. Lahat kami kukuha. Tara, tingnan natin doon. Shawa, bagay sa'yo. Kumusta? Pahiram na. Okay ito, kunin natin. Ibalot mo ito. Huvak na. Masyado itong mahal, ate. Sa asawa mo ang tindahan, kaya okay lang to. Kahit na hindi pwede. Hindi kayang tumanggap ng mahal na bagay na walang dahilan. Thomasina Xiaogua at Xiaoqi. Isa itong bag, balo wala basta gusto mo. Ibigay sa iyo ang buong tindahan. Hindi. Isa lang ang gusto ko. Itong isang bag na lang. Uy, Jiang Xiaoguo. Bakit isang bagay lang ang binili mo? Tingnan mo ako, gusto ko ang bibilhin ko, kahit ano pa yan. Pambihira ka naman, masyado kang malamya. Onawing malamaya? Baka nga iniisip niya na ang pinili niyang lalaki ay napakahusay. Napakagaling pa nga siguro. Si kuya ang pumili niyan para kay ate. Ma, bakit mo naman kailangang sukatin sa halaga lang? Pinili ito ni Linche para sa akin at pinahahalagahan ko ito. At saka, hindi rin naman mura ang bag na to. Simpleng bag lang, nadala ka na. Walang ambisyon. Tingnan si Xiaosong, yung bag mo, wala pa roon. Te ikaw naman. Maraming ng bagay. Pero sayang, lahapik. Naku, hindi kaya niya mapapansin. Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mong pek lahat ng ito. Jiang Xiaoguo, tingnan mo yung napili mong lalaki. Sa halip na aminin ugali mong masama, sinasabi mo na lang peke mga gamit natin. Isang magaling magmura, isa namang matigas ang ulo. Bagay na bagay kayong dalawa. Pik na biye? Tanungin mo na lang siya. Mahal, sa harap mo pa sinasabing peke ang gamit ng Lin International. Siyempre hindi ito pek. Ang mga bagay ng Lin International ay mas tunay pa sa ginto. Sir, ang paninira sa aming tindahan ay paninira sa Lin International. Isipin mo ang magiging resulta. Nilabag nyo ang patakaran ng kumpanya. Inalalampas nyo ang mga pek bilang orihinal. Isipin nyo ang magiging resulta. Ano ang pinagsasasabi mo? Magkakasinungalingan mula sa probinsyano. Bibili ka ba o kung hindi ka bibili, umalis ka. Ako ba'y walang kwentang nagsasalita? Alam mo yan sa sarili mo. Di ka bagay sa Lin Group na ganyan. Grabe, mahusay kang magpanggap. Iniisip mo bang ikaw ang CEO ng Lin International? Xiaosong ay lehitimong opisyal ng Lin International. Nagpapakonsuelo lang dito. Sa estado mo, Sa teritoryo mo, paano hinahayaan ang manluloko magyabang? ang dangal ng Lin International ay hindi pinapayagang yurakan. Pero kung makikipagbuno ka sa taong ito sa harap ng marami, makasira sa imahe ko, wag na lang. Di pwedeng palagpasin. Di ka pwede, ako na. Sinasabi mong peke ito? Ano ang basehan mo? Ang mga international brand ay may anti-counterfeit mark. Nandiyan din ang QR code. I-scanin mo para malaman. Paano kung totoo ang mga gamit namin? Anong sasabihin mo? Kung totoo ito, lumuhod at humingi ng tawad kay Xiao. Oy, payanin. Wala na, kundi baka malaman ng iba. Sasabihin inaapi ko ang karaniwang tao. Nako, Xiaosong, bait mo kasi. Huwag kang. Siya pa ang bayaw mo. Wala siyang kwenta. Hindi siya karapat-dapat. Manloloko siya. Dapat siyang maturuan ng leksyon. Nasa tama ka. Ano kang pikong MGA ito? Ano ang gagawin natin? Posibleng nagkamali lang sa pagpapalit ng mga produkto. Kung peke iyan, kaming apat ay kakainin hawak namin. Kakainin namin lahat yan. Sige, Xiaosong, ipapakita ko sa iyo ngayon na ang biyenan mo ay hindi basta-basta.
Ipapakita ko yun ng konti para makilala ka sa mga empleyado. Maghanda ka ng lumuhod at humingi ng tawad kay Xiaosong. Ang code ng produktong ito ay fake, ito ay replika. Ano? Paano mangyayari yun? Bake it lahat, Ito Peak? Ngayon, pwede na kayong kumain. Hindi ako naniniwala na peke ang amin. Paano magiging totoo ang sayo? Bakit? Bakit ese yaw ay tutu? Mahal. Ano ang nangyayari dito? Pino Xiaosong. Ito na. O alam ko na, ikaw, gumawa ka ng paraan. Nakita mong hindi kami nalinlang. Kaya naglagay ka ng peke ulit para iset up si Xiaosong. Gusto mong paalisin siya ng Lin International, tama ba? Tay, kakarating lang ni Linche. Mas huli pa siya sa amin dumating. Paano siya makakagawa ng pay? Yun lang bayaw niyang pagkakakilanlan. Kailangan pa ba ng paninira? Anong pagkakakilanlan? Kahit pa totoo ang hawak niya, ano ngayon? Itong mga peke, sabi ni Xiaosong kanina, nagkamali lang ng pag-import. Una, Hani, gusto ka o yung genuine. Ito. Pumunta ka at kunin mo. Subukan nyo lang. Dito, si Xiaosong ay manager ng Lin's International. Siya ang may kapangyarihan. Ano sa tingin mo? Hindi ba kaya? Bibigyan kita ng 10 segundo. Pagkatapos ng 10 segundo, kapag hindi kita nakita sa tindahan, hindi ka na kailangan dito bilang manager. Nagtitelepono ka pa? Mukhang gusto mo talagang maging presidente. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng tatay? Kunin mo ang bag niya o hindi makikipagtrabaho ang asawa ko sayo. Pakihinti. Tumigil. Bakit nandito ka, manager? Hanggal. Oh, ikaw pala ang manager? Bakit mo siya sinasaktan? Siya ang dapat mong asikasuhin. Gusto mo bang ayusin ko siya? Bingi ka na ba? Asawa ko director ng Lin's International, manager ka ng sanggay, hindi ka susunod sa amin. Bilisan mo, ayusin mo siya, kunin mo ang bag niya. Mahal kong biyenan, ito. Sa teritoryo ng Lin's International, paano mo nagawa na hindi igalang ang presidente? Presidente. Tadyakan mo siya. Tuloy mamaya, abangan susunod na kabanata. Tama na yan. Linke. Sige na, tama na. Itapon niyo sila sa labas. Huwag mag-alala, Xiaogo. Magaan lang silang kumilos. Di pa ba tiwala si ate sa bayaw? Ginang Jiang, kaunti lang parusa sa pamilya mo. Ang pangunahing pinagtuunan namin ay si Songming. Presidente, sandali lang akong nawala sa sarili. Si Supervisor Song ang nagsabi sa akin na palitan ng peke ang tunay. Lokohin ang ilang ta, kaya pumayag ako. Patawarin niyo. Paano mo nahaluan ng peke ang mga produkto bilang empleyado? Hindi mo na kailangan magtrabaho. At ikaw, bilang manager sa tindahan, wala kang alam tungkol dito. Huy ka na ring magrazine. Salama, présidente. Nagdulot ako ng problema sa'yo. Hindi mo kasalanan ito. Xiaogo, bukas ang birthday ng mama ko. Gaganapin ko ang birthday dinner niya sa Da Fuhao Hotel. Sana makapunta ka. Ipupante kayo. Di ba awkward yan? Akmang-akma na akma. Kilalanin ang mga magulang mo, Xiaokui. Pupunta ka ba? Xiaosong, anong nangyari? Oon nga, honey. Bakit hindi nila binubugbog si Linche, tayo lang? Si Lin siya talaga ang CEO? Imposible. Si Linche, hindi siya maaring maging C. Nakipagsabuatan siya sa manager. Ano lang nangyari sa mga peking produkto? Ito. Siguradong yung tindero ang nagtaksil. Tatawag na ako sa Lin International Headquarters ngayon para paalisin ang manager at tindero na yan. Hindi pwedeng manatili ang ganyang tao. Hello, Lin Group Headquarters BA Ito? Paalisin nyo ang dalawang tao. Walang dahilan, utos ito. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto, sa loob ng 1 minuto. Agad na paalisin ang manager at tindero ng tindahang ito. Ayos na. Ipalis kayo sila agad. Tignan mo.
Isang salita lang, aalis na sila. Patuloy ang kwento ni Yaid. Pasensya na mahal, mali ang inisip ko. Okay lang, ang galing kasi ni na Linche. Hindi kita sinisasay. Siam. Sabi kayo bukas birthday kayo. Naghanda pa ako ng branded na bag para ipakita. Nanay, huwag kang matakot. Mahal, bukas birthday ng nanay ko. Ikaw ang maghanda ng party para sa kanya. SA da Fu Hao Hotel, pwede ba? Xiaosong, maliit na bagay lang ito para sa'yo. Madali lang dapat ito, di ba? Siyempre, ako na ang bahala dyan. Mahal, ang bait Montag talaga. Xiao Song, hindi talaga ako nagkamali sa'yo. The Fu Hao Hotel. May kakayahan akong magpaliban para maghanda ng birthday party. Pero, tatay, nanay, asawa, uwi na tayo. Boss. Ito po ang regalo nyo para sa nanay nyo. Eksklusibong kwintas, dinisenyo ng taga-disenyo mula sa Pransya. Pusod ng karagatan. Maganda, malapit na magsimula ang party. Maghanda ka na. Opo. Wow, talagang ang iba ang pinakamahal na hotel sa lungsod. Kakaiba talaga. Salamat talaga, Xiao Song. Walang anuman, maliit na bagay lang. Tutal, makikita nyo lang naman ang labas, hindi nyo rin mapapasok. Ma. Bakit nandito, Jiang Xiaoguo? Ma, bakit kayo nandito? Ano KBA, birthday ni Man gayon. Pinaghanda ng party ng asawa ko para kay Madito. Hindi gaya ng iba na pasaway. Ikayo naman yung nagpunta sa tindahan para manggulo. Si Lin Chengha ay hindi pinapagawa sila na matindi. Tigilan mo na, umalis ka na. Wala kang karapatan na makiisa dito. Umalis ka, hindi kita iniimbita. Baka magpadala ka lang ulit ng taong yan para saktan kami. Hindi ganon, naimbitahan kami ng bayaw ko para sa birthday ng nanay niya. Itutuloy sa susunod. Nag-message ka na ba sa kanila, mahal? Hindi pa. Gusto nyo bang makita ang mundo, ha? Jiang Xiaoguo, dahil ba may asawa kang siyaw, kailangan mo pumunta dito. Sino nagsabi na pumunta kami dito para sa inyo? Nandito kami para sa birthday ng bayaw namin. Napakasloppy ng alibi nyo. Ngayon sa Rich Hotel, isang party lang ang nangyayari, ang sa asawa ko. Nakabook ang buong lugar. Hayaan na lang. Huwag mo silang pansinin, ito ang pinakamasayang araw ko. Kung gusto nilang makita ang mundo, hayaan silang makakita. Tara na! Sanali lang pa kayo. Darating. Bigyan lang ng kaunting pera para masabi ng front desk na fully booked na. Pakitaan ko ng konting galit. At Alice Camisina Jiang Yao, matatakpan na ito ng maayos. Hindi, nandito kami para sa handaan. Para sa handaan pala. Welcome Picao, Pasok Picao. Hindi tama, wala akong reservation at wala akong karapatan dito na magparty. Take it kaya. Wow! Ang ganda ng pagkakaayos, ang engranding talaga. Ang galing mo talaga, Honey. Walang problema, madali lang yan para sa akin. Totoo bang tulad ng sinasabi nila? Ang birthday party and I Linche, pero hindi pa naman sila dumarating. Basta magingat lang kayo. Hindi ako mabubuko. Kapag ako ang nagpaparty sa kanilang paningin, magiging espesyal. Hindi mo ba nakikita kung sino si Xiao Song, kung hindi lang siya masyadong humble? Matagal na sana siyang presidente. Oo nga, Tingnan mo yung mga tao. Mukhang sikat sa lipunan at bigatin sa negosyo. Halatang ang asawa ko ang nag-imbita para sa birthday mo ngayon. Xiao Song, NGA Town na, karamihan na workers sa'yo, di ba? Siemper naman. Manager lang AKO SA Lin International. Priority ako para sa training. Malapit na akong mapromote sa matataas na posisyon sa kumpanya. Abangan ang susunod na kabanata. ito ang Wagyu beef. Ito ang Siberian caviar. At ito maganda. Ito ang Spanish ham. Nako, meron pang ito. Ito Young, SA TV Young La Fight. At Ito Naku. Ano Ito, hindi ko pa ito nakita. Huwag kayong mahiya. Espesyal na handa para sa kaarawan ni Mama. Kanta Kane Lang Keo. Cantalero Lang Keo. Ang karawan na ito ay para sa mama ni Linche. Huwag si Rain ang gamit nila. Lamayas ka.
Ganitong oras, nagsisinungaling ka. Paanong nagkaroon ako ng anak na walang utang na loob? Ano na naman ang Lin Chilin? Hindi ba nakikita ang kakayahan ng asawa ko? Ito ang tunay na antigong presidente. Ma, tingnan Montag kung ano yon. Lumapit tayo at tingnan. Wow, ang ganda! Ate, parang ito ang Heart of the Ocean na kwintas. Napanood ko sa TV. Ano ba ang Heart of the Ocean? Wala kang alam, ang Heart of the Ocean ay mula sa isang buong bato na hinati. Dinisenyo ng nangungunang taga-disenyo ng hiyas mula France, ito'y limited edition. Sa international auction, milyon-milyon ang halaga. Sino ang sinasabi mong walang alam? May alam ka ba? Kung hindi mo nga alam kilalanin ito. Buko pa yan, regalo pa sa karawan ng bida ng party. Alam ito ng lahat. Sige, kahit na hindi mo ako nakilala. Pero dahil inimbitahan ka ni Xiao Song, hindi kita sinasasa. Hindi kita kilala. Sino ka ba? Ito ang nanay ko. Kaya naman. Ang may-ari ng regalo na ito. Siya pala ang bida ng birthday party. Mukhang tahimik pero matalino. Sa panlabas na anyo, Di mo akalain na siya ay mayaman. Kagaya ng malaking tao na yon, kasing misteryoso. Pasensya na. Hindi ko nakita kanina. Huwag kang magalit ha. Kalma lang. Matalino ka rin pala. Karawan kayo na yan. Ayaw kong magalit. Wala nang kasunod. Oo. Kakaiba ng tignan ko sa litrato. Hindi ganito ang itsura ng nanay ni Jilin. Nagbago ba itsura niya kamakailan lang? Honey, sobrang galante mo para sa birthday ni Mama. Binili mo pa ang Ocean Heart. Wala namang makukwestiyon dyan ngayon. Mukhang si Linche at ang iba. Matatagalan pa bago makarating dito. Hanggat hindi gagawa, walang problema kahit aminin mo na. Isa lang namang kwintas. Basta gusto ninyo. Hindi lang isa, maaring 10. Napakadali lang. Talagang may esenso ang panganay kong manugang. Kumpara sa iba, mas magaling ng libo-libong beses. sana walang mangyaring masama. Pero mali ba ang narinig ko kahapon? Ang handaan ni Linche ay hindi dito. Halika. Ibigay mo sa akin, subukan ko. Mahal, nasaan ang susi? Ang susi. Ang susi kanina ay nasa akin. Bakit hindi ko na mahanap ngayon? Baka nawala, wag muna natin buksan ngayon. Kukuha ng locksmith na pupunta dito. Wala na, di dinala ang susi. Sa pinakamasama, babasagin ang aparador. Naku, Mama. Ang halaga ng kwintas na ito ay masyadong mataas para lang ibagsak. Paano kung masira? Nga, Mama. Ang kwintas ay para sa akin. Kung masira, hayaan mo na. Bibili na lang tayo na mas maganda pag nawala ito. Anong palagay mo, Xiao Song? Hindi mag-aalala sa ganitong halaga. Basagin mo na lang. Wow, ang yaman talaga ng mga bigatin. Sa kanila, ang ganyang pera. Parang isang maliit na numero lang. Tilo. Tapusin, mayroon pang kasunod. Ma, bilisan mo na. Magsisimula na ang birthday celebration. Anak, para sa okasyong, 2 sorpresa para sa'yo. Isa dyan ay ang iyong asawa. Saij, dahan-dahan sa paglakad. Kaka-receive lang ng balita ng president, pamilya ni MS Jiang at Songmi sa birthday party, kumakain, nagsasaya at gusto pang galawin. Ibinigay para sa inyo na regalo. Nagpunta na si Jiuye. Ihanda ang Opo. Sino ang nagbigay permiso sa'yo? Nagalawin ang regalong inihanda ng presidente. Regalo ng presidente. Anong ibig mong sabihin? Tijol. Huli kayong nag-arte kasama yung kit na yon, niloko nyo ako. Gayon ang lakas ng loob niyong guluhin ang birthday party ko. Nasaan na ang presidente nyo? Ito ay handog ni Xiao Song para sa birthday ko. Pa sa iyo ito. Ano kabi ah? Lintek. Nananawala hobby eh? Sabihin ko lang kay Xiao Song, tapos ka sa buong lungsod. Kung talagang may kaya siya. Hindi ito magiging birthday ng nanay ng aming presidente ngayon, kundi birthday mo ito. Hindi ba ito birthday kayo? Ngayon ang birthday ng nanay ng aming presidente. At ikaw, paano ka nakapasok dito? Sino ang nagbigay lakas ng loob sa'yo para gawin ito? Makapanloko para lang makakain at makainom. Nagbabalak ka pa kunin ang puso. Sige. Hindi ka pala nanay ni President Lin, ni Loko mo ako. Naniniwala ako nanay ni President Lin ka, Puy. Honey, hindi mo ba sinabi na ito'y para sa birthday ng nanay ko? Ano bang nangyayari dito? Ako ang naghanda nito. Ano na ang nangyayari?
DKO Rin Masaidong Alam. Nananawala AKO SAO, Xiaosong. Lin Xiao, Wag Mo a Conlin Lanjan. Ito ang handog ng aking Para sa aking kaarawan. Ang puso ng karagatan ay para sa akin. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung kaninong handaan ito talaga. To be continued. Peak. Siguradong pek ito. Alam KO, gusto mong ipitin ang kwintas na ito. Sinasadya mong gawin ito para saan? Hintayin mo na lang. Ipakita mo, Xiao Song, na ikaw ang tagapamahala ng Lin International. Palayasin ang mga pasaway. Nanay, hindi ko magawang kumilos ngayon. May patakaran sa Lin International. Hindi pwedeng gamitin kapangyarihan sa kumpanya para sa personal. Ganon pala. Akala nyo, siya pa rin ang tagapamahala ng Lin International. Pero desisyon na namin siyang palayasin. Proseso na lang ang inaantay, hindi pa lang naibigay ang pinal na abiso. Nalukupi kayo ng ganong kadali. Talaga namang kakaiba ka. Tumigil ka diyan, alam mo ang tungkol sa manugang ko. Hindi ginagamit ang kapangyarihan para sa personal na pakina. Ikaw ay isa lamang aktor. Tiyak na inupahan ka ni Lin Chi para manggulo. Sinasabi KO SAO, kapag sinuot ko itong kwintas, mapapatunayan nito ang pagkakakilanlan ko. Patunayan pagkakakilanlan na manugang ko. Walang silbi ang ginagawa mong palabas. Emgata. Kung gagalaw ka ngayon, wala kang maisipang makatayo palabas. Sige, subukan mo. Tignan natin kung kaya ko o hindi. 9. Maginahini ka naman. Nanay ko pa rin siya. Pakitusok para hindi maabot yung kwintas. Pakiusap ko sa inyo. Pamilya pa rin sila ni MS Jiang. Si CE, hindi gumamit ng dahas. Hindi ko mautang ito. Ziege. Hawakan niyo siya. Huwag hayaan siyang galawin. Siege. Ang kwintas na ito ay milyong halaga. Kapag nasira at di kayang bayaran, makukulong ka. Binigay ito na manugang ko sa akin. Paano na kung masira? Huwag mo akong lokahan. Dumating na ang presidente ng Lin International. Ante lang. Lin Che, sa wakas lumabas ka na. May silbay BA ang palabas mo? Kaya mo lang mga ganitong pakana. Oon ga. Ang asawa ko ay tagapamahala ng Lin International. Gusto mo pa rin magpanggap na presidente? Lahat ng tao dito ay nasa ilalim ng asawa ko. Walang pag-isa kan gayon. Songming, sabihin mo sa akin. Ako ba ay tunay? O hindi? Ikaw ang tunay na si, syempre. Ano? Sabihin mo sa kanila. Sana ba talaga AKO? CEO. Dalhin SI Lin Gio. Kawaan mo ako si, Sio. Tungkol sa inyo. Ginulo ang birthday ng nanay ko. Presidente ka ng Lincher International, Lin Che. Anong meron? Isa lang ang tanong ko sa'yo. Gusto mo pa bang pakasalan ang anak ko? Ew. E di sabihin mo sa kanila. Para kanino talaga ang birthday na ito? Ang laki ng banner, hindi mo ba napansin? Bulag ba kayong lahat dito? Kailangin KO bang yulitin. Tapos na pero hindi pa tapos. Hindi mo ba ako naiintindihan? Sabi ko kung sino nagdaos ng birthday party, siya dapat magdaos nito. Boss. Hindi lang niya ginulo ang party ng madam. Pati yung regalo Montag na Heart of the Ocean. Binagsak niya sa lupa. Alam MOBA yan. Magano na BA ito. Di ba lagpas milyon ang halaga? Anong a special done? SA toto lang. Kung sireng Montag yan. Ibenta kita di isa pat bayaran. Kung di sapat, ano na yan? Gusto mo ba makulong ako? Kaya MOBA. Basta pakasalan MOSI siya. Ako ang iyong bayanan. Ako ang nanay ni Xiao Gu. Naglalakas loob ka pa bang ipabilanggo ako? Dalhin siya sa presinto. May nagtangkang sadyang maghiwas ng ari-arian. Abot hanggang milyon ang halaga. Tingnan ko kung nakapagbilanggo siya ng ilang taon. Kung kaya mo pang sabihin ito.
Xiaogo, iligtas mo si mama. Iligtas mo si mama, ayaw ko pumasok diyan. Si Jiang Xiaogo, nanay mo siya. Gusto mo bang tingnan siyang pumasok sa loob? Kakausap ni ate, sinabing huwag galawin ng kwintas, ayaw niya talagang makinig. Batang 3 taong gulang, alam na, hindi kunin ang gamit ng iba. Tumahimik ka. Paano kita naging anak na walang utang na loob? Xiaogo tulungan mo as I'm hindi na ulitin ni mama. Linjiao, Presidente. Natakot lang siya. Hindi naman siya nagsisisi. Kung pakakawalan mo siya, ulitin niya pa yan. Ay naku, mabuti naman. Pero itong manugang ko ay mahusay. sina Xiao Gu at Xiao Yi ang yaya ko. Pwede na kayong umalis, iba pa sa inyo. Sige, alis na ako agad. Alis na AKO agad. Ma, bakit bigla kang natakot? Sinisindak nila tayo. Dahil nila tayo kayang galawin. Alam kayo naman yun. Anong plano mo? To be continued. I benta Naden to. Maraming kita dito. Ma, ang talino montag talaga. Siyempre naman. Ginawa akong kahiyahiya ni Linche. Kailangan bawiin ang pagkawala. Milyones ang halaga nito. Paano kung malaman nila? Malamon Manila, ano naman? Basta ay benta mo agad. Kung hingin niya, wala naman asakin. Ma, ang galing montag mag-isip. Sige, ibenta mo na. Tara. Hindi ba sila nagkamaling nasaktan ka? Siyempre, alam ng tauhan mo na pangalawang ate ko ang susunod na CEO asawa, kaya hindi sila lumalapit sa amin. Siyanaphala, Pito. Salamat sa iyo. Pasensya na, alam kong sobra ang ginawa ng nanay ko. Sila ang mga magulang mo pagkatapos ng lahat. Kung hindi sobrang kailangan, hindi ko ito papansinin. Boss, may problema. Nawala ang puso ng karagatan. Ano? Seryeng hindi pa tapos. Ha? Kanina andiyan pa yon. Baka mama, huwag mag-alala. Kukunin kayo yan na yan. Xiaogua. Mama, ikaw ba ang kumuha ng puso ng karagatan? Hindi si Jiang Xiaogo, ibig sabihin. Hindi pa kasal. Mukhang nakikialam sa iba. Bakit mo sinasabing kami ang kumuha? Ma, kung kinuha mo, ilabas mo na. Kangakin lang walang problema. Ito ay regalo ni Linche sa ina. Halaga ay milyon-milyon. Kung kinuha mo, magkakaproblema ka. Walang kwenta. Kami ang mga biyanan. Walang problema. Paano kung hindi sila nagkatuluyan? Kunin natin ito parang regalo mula sa ano pian gabi ang magagawa. Ma, kinuha mo ba o hindi? Ako na ang kumuha. Bilisan mo, ilabas. Binigay ko na, para saan, di parang nasayang lang. Sabihin mo kay Linche, kabayaan sa gastos sa gamot. Ma, gastos sa gamot umaabot ng 1 milyon. Hindi ito pwedeng kunin. Makukulong kayo dahil dito. Hindi totoo yan. Akala mo di kayo alam. Gusto mong maging Emareslin agad. Lahat ng ito ay sayo. Inagaw namin, kaya hindi ka comfortable, di ba? Ma, anay minsan hindi kayo ay nisipyan. Sa loob ng maraming taon, gamit niyo pera ko para sa lahat. Di ko kayo tinanong. Kung gusto nyo ng kahit piso, tama ba? Huwag ka na magpatumpik-tumpik, umalis ka na. Sabihin mo kay Linche. Ito ay para lang sa aking panggamot. Marami pang kasunod. Magmaneho ka na. Mama. Itutuloy. Pasensya, nawawala na yung necklace, okay lang. Pero kung nasaktan ka, doon lang ako magiging masaya. Si ate at si kuya, kinuha nila, hindi na babalik pa. Kuya, mabuti pa mag-report ka na lang sa pulis. Hay mo na, Xiaoqi, sila pa rin naman ang mga magulang nyo. Huwag mag-alala, babalik ako at hahanapin sila. Ibabalik ko yan. Hindi na kailangan. Mas mahalaga pa ngayon, meron tayong kailangang unahin. Anong mas mahalagang bagay? Dumating na ang nanay nila, naghihintay siya sa loob. Paano? Kasi narinig ni mama na nandito ka kaya pumunta siya. Kung hindi, di siya interesado sa party na ito. Ang bilis naman nito. Di pa nakapag-ayos. Okay lang ba ito? Di mo kailangan mag-ayos. Maganda ka na kasi. Alam ko yan, parang ikaw ang kaisa-isang pinakamaganda. Ano sinasabi mo? Natatakot lang ako. Mukhang hindi mo seryoso ito. Huwag kang madali makisama ang mama ko. Tara na. Kailangan ko magpalit ng damit. Mukhang hindi maganda ayos ko. Walang problema ate, mabait si tita.
Tara na. Ikaw yung batang babae sa probinsya. Sa tingin mo bagay ka kay S? Hanggang dito, kasunod na. Talaga kasing pamilya, dapat tugma sa antas. Pasensya na. Mas mataas ang inaasam ko. Ma, hindi ka pa nakikita ng tao. Bakit mo siya tinatakot agad? Si BSI Shagwa, pasensya na, nagbibiro lang si tita kanina. Ito SI. Ang nanay ko, mahilig manood ng maikling drama. Kaya kinokopya niya yung mga masungit na matanda doon. Shagwa, pasensya na. Nagulat ka kay tita kanina. Walang problema, tita. Ang galing talaga. Maganda at hindi masyadong mapili, gusto kita para sa anak ko, sobrang saya ko. Ma, ang daming tao. Ano naman kang maraming tao? Gusto ko ipakita sa lahat. Tingnan nyo, ito ang magiging bagong may bahay ng pamilya Ellen. Tandaan nyo, kapag nakita nyo siya, parang nakita nyo na rin ako. Nikita Emolin International. Huwag mag-alala, matatandaan namin. Kung anuman ang kailangan ni MS Lin, Huwag mag-atubili na gagawin namin ang aming makakaya. Wala kang dapat ikabahala, Xiaogu. Wala kaming sinasabi tungkol sa mga pamilya. Hanggat mabuti ang pagmamahalan ninyo ni magtiwala sa isa't isa, ay tamang-tama iyon. Ang bait na bata. Ek, Ay kang makita ka. na sinasaktan siya, huwag kang mag-alala, ma. Sigurado ako hindi ko gagawin. Mabuti naman. Buksan mo na, Shagwa. Ano ito? Buksan mo para malaman mo. Abangan ang susunod na kabanata. Ito. Ito ay. Pamana ng pamilya Lin ang pulseras. Kapag ikaw ay magiging manugang namin, nararapat kang isuot ito. Halika, ay suot natin to sayo. Paano ito pwede? Masyado itong mahalaga. Ayaw mo? Di pa kami Castle Island, che. Hindi ko ito matatanggap. Hindi ito karaniwang pamana. Napakahalaga nito. Mas mahalaga pa sa puso ng karagatan. May isang grupo sa ibang bansa. Gumastos ng 100 puso ng karagatan para bilhin ito. Pangalawang ate, 100 puso ng karagatan iyan. Mas lalo kong hindi tatanggapin ito. Dahil sinabi yan, mas gusto ko pang ibigay sayo. Pai ito ay. Maliit na bunga. Dati kapag may pakilala sa akin, na hindi ko matanggihan, ang nanay ko ang kusang nagtataasa. Pero wala sa kanila ang nakapasa. Napakapayak ng bata. Kahit sa harap ng tukso, hindi natitinag. Lalo itong nagpatunay na kaya mong maging manugang ng pamilya Lin. Hindi, tita, hindi ako nagpakita para sa ganito. Pakiramdam ko mahalaga ito, ang ibinigay ko. Wala pang tumanggi sa kanila. Hindi pa tapos at may kasunod pa. Ma, tingnan mo, natakot mo na naman sila. Xiaogua. Ang mama ko, medyo pasawi. Mas lalo ginagawa kapag ayaw mo. Kaya kunin montak na lang. Bayaw, paano naman yung akin? Di ba nangako ka sa akin? Tinulungan si ate, dapat may reward ako. Xiaoqi. Huwag kang mag-alala. Hindi ka mawawalan. Ipinadesign ito sa nangungunang international designer ng damit ng prinsesa, pareho sa damit ng prinsesa. Para sa iyo ito. Wow, salamat bayaw. Boss, may problem tayo. Yung 26 US financial groups na pinabag sa nag-reorganize na ng pondo. Tina-target ang stock market. Maraming funds na ng grupo ang nalagay pero walang epekto. Ano nang gagawin? Tapos na ang pahina, may susunod pa. Ma, mukhang ikaw na lang ang pwedeng kumilos. Ibigay mo ang computer. May mga eksperto silang kinuha. Hindi maawat ang pagkalugi ni Lin. Kung hindi kaya, kailangan na nating makipagkompromiso. Sa pinakamalala, baka magamit nila tayo. Paano kung tingnan ko? Ito ay digmaang pang-pinansyal, Xiaoguo. Ang nanay ko dati ay reyna ng Wall Street Finance. Wala na siyang magagawa. Kahit sino pa dumating, wala nang magagawa. Bayaw, wag mong malitin ang ate ko. Ang ate ko sa school dati ay champion sa stock market simulation. Shout chi, hindi ito simulation.
Ito ay isang negosyo. Masyado ka pang bata para maintindihan. Tita, ipakita sa akin. Siguro matutulungan kita. Pwede mo rin subukang makisali muna. Dahil balang araw ay magiging katuwang mo si Ach sa pamamahala ng Lin Group. Nahihirapan ka bang intindihin ito? Walang problema. Matututo ka rin unti-unti sa Dahil na, Nagpakahirap din ako sa Wall Street ng 10 taon bago nakuha ang titulong Rina. Sa ganitong sitwasyon, walang silbi ang depensa. Mas mabiti pang ilagay lahat ng pondo sa pagbili ng shares ng 26 na kumpanya. Pilitin silang maubos ang pondo. Pagkatapos ninyo, pilitin silang ibalik lahat. Bilhin lahat. Anong ginagawa mo, Xiao Gu? Kinuha mo pondo ng Lin Corporation para bilhin ang shares ng 26 na kumpanya. Third, Sabi ng mama ko, bigla daw silang umatak. Tinutukso tayo. kinahanay siya gwa. Ang lahat ng pera natin. At ginamit pambili ng stock ng kalaban. Talagang may inis sila niyan. Tinignan kayo lang kanina. Parang walang silbi ang depensa sa sitwasyon na ito. Ganito lang sila mapapatres. Xiaogua. Ang totoong finance, iba sa natutunan mo sa libro. Mabilis magbago dito. Stocks ng kalaban puro basura. Kahit ilagay natin part ng pera natin diyan, walang mangyayari. Lahat ng funding natin ay malulubog. Ano ang gagawin mo? Pwede bang ibenta para makuha ang pera? Hindi pwede, kariset lang ay siya gwa. Gayon nakaset sa time lock. Bawal magbenta 10 minuto. Ano? Hayaan na lang. Practicing for Xiaogua. Walang keso. Ibenta na lang natin ang ibang shares sa holdings para bumalik ang pondo. Tita Linche. Pagkatapos ng 0 minuto, iba na sigurado ang Hindi naman sigurado si Xiaogo. Huwag ka mag-alala. Walang problema kahit kaunti. Sa pamilya Lin, walang bagyong hindi pa namin nakita. Ipagpatuloy sa susunod na kabanata. Bayaw, sobrang galing ng pangalawang ate ko. Nung nasa eskwela siya, minsan kumita siya ng 1 milyon mula sa 10,000. Xiao Qi, bawasan ng laro. Iba ang mga bagay niyan sa totoong buhay. Ay hindi ito laro, seryoso ito. Pero nitong mga taon, nakulong sa bahay si pangalawang ate. Yung pera, hawak ng mga magulang namin. Wala siyang sariling pera para maipagpatuloy ang negosyo niya. Kung tutuusin, ganitong paraan ay minsan ko lang nakita ilang taon na ang nakakaraan noong nagtatrabaho pa ako. Unang talo ko ito sa 10 taon. Talagang talo ng lubusan pagkatapos nito. Sinubaybayan ko ang address, nalaman kong ang address. Ay nasa Yun City University pala. Kaya nag-isip ako. Ang address na ito, siguradong fake. Estudyante ng Yun City University, paanong may ganitong klaseng tao? yun pala SINT. Pangalawang ate ko ay nasa Yun City University. Ano? Kuya Atya, sigurado akong siya ang pangalawa kong ate. Ayaw bigyan ng magulang ko ng pera ang ate ko para Kaya nagsikap lang siya mag-isa, nagtrabaho sa pag-i-invest sa stocks o anuman, para makaipon ng pang-tuition at gastusin. Siya, Xiaoqi. Huwag nating pahiyain si Jack. Najim bento lang asay shout. Ilang taon na ang nakalip. Di ko maintindihan ang graph ng stock market. Napakatapang at tapat na bata ka. Huwag kang mag-alala, Xiao Gu. Pakinezo kakeache. Araw-araw kang sumama sa akin. Ipinapangako ko sa'yo magiging kasinggaling mo ako, isang reyna sa pinansya. Salmat Petita. Madam President. Ano ngayon ang gagawin sa pondo at sa 26 na pamilya? Ibenta ang mga stock ng ibang kumpanya para punan ang butas ng 26 na pamilya. Ang naunang natanggap na pondo, ibigay lahat bilang donasyon. Pero balaan mo sila. Wala talagang susunod na kung hindi huwag mo akong sisihin. Hindi magalang ang Lin. Oo, Sandali. Tita Linchi, Pwede na hintayin natin pa. Bagong investment kayo. Magbigay sorpresa. Wala na sanang malaking lugi ang Lin International. Wala kang dapat ipag-alala. Xiao, counting pondo lang ito. Kikita pa rin ang Lin sa hinaharap. Di tayo natatakot sa maliit na pondo na. Kaunti ka pang karanasan, Xiao Gu. Pero sa totoo lang, kung mag-aral ka sa akin ng taon, sa ganitong sitwasyon, paano pa ito possible? Bakit? Anong nangyari kay Mao? Ininvest na pera inay siya gwa. Sa 26 na kumpanya, ay biglang tumaas. Tapos nag-set siya ng auto sell. Naibenta sa pinakamataas na presyo. Nayan yung deficiting Lin's fund. Ay buong nabayaran na. Ano? Tapos na BA? Hindi na ibalik ang nawawalang pondo. Nag-set si Xiaogo ng automatikong nagsimulang magbenta ang stockholder ng 26 pamilya. Malapit na silang mabankrupt.
Xiaogo, paano mo nagawa ito? Kita mo, sabi ko na magaling si ate. Boss, lahat ng 26 na korporasyon tumatawag para magmakaawa. Pinapakiusap nila at tinatanong nila kung sino ang tinap namin para tulungan kami. Ang kilalang tao na tinatalo ang tita, ang financial queen, ang misteryosong master. Ate ko, Hishouti. Pasensya na petita. Hindi niya sinasadya. Okay lang walang problema. Tita gusto kayo lang malaman. Noong nakaraang panahon, yung tao na hinangaan ninyo ng husto. Yin pa ba kayo? Kung sinasabi niyo po ay 3 taon na ang nakaraan. Naumeng paekeo na ayon. Ayos, napakaayos. Dahil nandito ka. Wala na akong alalahanin. Siake Megiza. Di na kayang pamahalaan ang negosyo. Lin Yu, Madam Lin. Agad ipahayag sa publiko. Pangalan ng asawa ng president ng Lin International. Jiang Xiaogua. Ipagpapatuloy pa. tita, Hindi ba ito masyadong? Xiaogua. Posisyon babaeng may-ari Lin International. Ikaw lang ang kinikilala ko. Ake. Kung malaman ko na nagtulak kay Xiaogo, alam ang magiging resulta. Alam mo ang magiging resulta. Hindi talaga mangyayari. Xiaogo, bakit hindi mo sinabi na may kakayahan ka? Tingnan mo kung paano mo Hindi mo rin naman itinatanong. Kilala mo si Xiaogo. Mag-isip-isip ka nga. Oh. Wow, nanay. Ang ganda ng bahay na to. Siyempre. Isa to sa mga pinakamagandang lugar. Di ko akalaing makakapasok ako sa ganitong lugar. Magkano ang natitira mula sa pagbenta ng kwintas? Ngayon may villa na tayo. Gusto ko pang bumili ng kotse. Naubos na lahat. Kasalanan lahat iyon ni Lin. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko itutumba ang kabinet. Nasisira tuloy ang puso ng karagatan. Sa huli, nabenta lang ng 7 milyon. Napambili ito ng villa. Natira 1 milyon. Bakit konti lang yan? Hindi PRin sapat yan. Kunin na lang ulit kay Linche. Itong pera, di natin kayang kitain sa buhay natin. Pero sa kanya, parang piso yan. Na bagay, pwede niyang hindi ibigay. Tingnan lang natin kung hindi siya magbigay. Tama, Karen. Ma, pasok na tayo at pili ng sasakyan. Tara, pilay tayo. Gusto ka o itong Lamborghini ha? Yung Ferrari na yon, sobrang astig nung iba pag sila ang nagmamaneho. Song Ming. Bakit ikaw? Nagulat ka BA? Akala MOBA, habang buhay akong nakakulong. Hindi. Asawa and I Jiang Yao, manugang kayo. Paano ko maisip ang ganyan sa'yo? Hey! At ikaw pa. Mukhang maganda ang buhay mo. Habang nasa loob ako, nakatira sa mansyon. Hindi. Paanong ganun? Palagi kong inisip, kailan ka lalabas? Ayos itong bahay na saan ka. Siyempre, ang bahay na ito. Sige na. Ibigay ang titulo ng lupa sa akin. Sa akin na ito mula ngayon. Hindi ba ito SI Xiaosong? Ano ibig mong sabihin? Pwede mo bang tawagin si Xiao Song? Ang kapal ng mukha mo. Noong una iniisip ko, basta mapakasalan ko si Jiang Yao. Ako na ang magiging bayaw ni Lin Che. Sa Lin International. Nakapasok pa sa matataas na antas. Pero KO MGA Bobo. Kinailangan nyo pang magyabang, gumawa ng kalokohan. Kung hindi, nasaktan ko ba si Lin Che ng ganito kalalim? Nakalabas ako sa kulungan. Ibenta pa ang mga lupain ng mga ninuno para lang makaharap sa inyo. Kayo na magsabi, utang nyo ba sa akin ito? Si Xiaosong ang nambola sa amin. Wala kaming alam, Wala kaming kinalaman diyan. Nagalit ka kay Song Xiao. Sinasabi mong gusto mo ng mga mamahalin. Tapos gusto mong maghanda ng birthday banquet. Kung hindi, paano ako maibubunyag? Ha? Azava. Kakabili lang namin ng bahay na ito. Huwag mong gawin yan. Sinong tinatawag mong asawa?
Akla hindi ko alam. Dati nung may pera ako, dumidikit kayo sa akin. Ngayon wala na akong pera, gusto nyo akong talikuran. Saka, pwede naman. Bawiin nyo sa akin 1,000,000 na pagkatalo. Hindi ko na kayo guguluhin sa hinaharap. 1,000,000, asawa. Saan makakakuha niyan? Hindi ko alam. Gusto kong makita ang pera. Sa loob ng 1 linggo. Kung hindi ko makita, huwag nyo akong pilitin. Wala nang mawawala, kaya kahit ano gagawin ko. Asawa, huwag mo siyang pakiusapan. Hindi na natin siya kailangang katakutan. Likid natin si Lin Che. Sasabihin kayo SAO, Xiaosong. Hindi na namin kailangang matakot sa'yo. Alam mo ba kung paano namin nakuha itong bahay? Binili ito ni Lin Che para sa amin. Gayon, siya ay manugang ko. Subukan mong galawin ako. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Mangahas na takutin, halika, pagbudgeon mo yan. Sa parte na may usok. Parang tapos, ngunit hindi pa. Kailangan kong sabihin, kayo talagang sobrang tanga at malahayo. Halaga ng Heart of the Ocean, ibenta mo sa 7,000,000, tapos ginamit ang 6 na milyon bumili. Sinabi ng jeweler na may sira ang kwintas. Kaya malit lang ang halaga. Sinasabing tanga ka di pa rin alam. Ang puso ng karagatan. Gawa ito ng nangungunang designers sa ibang bansa, kahit pa 1,000,000 ang original na presyo. Maraming gusto bumili nito, ano? Tinatamad akong magsalita tungkol sa bahay. 3,000,000 ang halaga ng bahay sa 6 ginugol ang 6 na milyon para sa pinakawalang kwentang layout. Hindi ba niya sinabing, ito ang pinakamahusay na layout? Pinakamababang presyo ba? May ganon lokahin AKO. Isang pamilyang bungangera talaga. Di ko maintindihan paano. Ikaw nga nakakanakaw ng puso ng karagatan. Hindi ako ang nagnakaw niyan. Yan ay binigay sa akin na manugang ko. Naku, wag ka nang magpanggap. Kala MODKO alam? Kahit wala akong pera, marami akong kakilala. Ang daming tao sa event. Di ko ba malalaman ang nangyari? At sa pagkatao mong yan. Si Lin Che magbibigay ng sobrang mahal na bagay sa'yo. Ay, never me. Kung di lang sa kahihiyan ninyo. Hindi ko kayo hahanapin. Itong bahay kasama ang natitira naming pera. Kabuuan ay 7,000,000. Kulang pa ng 3,000,000. Sa loob 1 linggo pag hindi nakita pera, huwag asahan na makita ang araw kinabukasan. Anong 3,000,000? Ang dami naman, saan ko kukunin yan? Xiaosong, isipin mo na dati pamilya tayo. Palayain mo na ako. Umalis ka na. Hindi BAKO Macapel? Punta kay Lin Che para humingi ng pera. Alam nyo naman pag wala pera sa 1 linggo. Mahal, hindi pwede yan. Xiaosong. Patawarin mo na AKO. Alas na tayo. Hindi tama ito, sa akin na ang bahay na to. Palabasin nyo sila sa bahay ko, ngayon din. Bilisan nyo, palabas. Huwag po! Huwag po! Nakakainis ka. Tapos na. Aray, ang sakit. Ma. Saan tayo kukuha ng ganun kalaking pera? Dahil SAO. Bakit mo kasi pinili si Songming na gago? Ma. Hindi ganyan ang usapan. Noon, gustong-gusto mo siya, puros papuri pa nga. O sige, tama na yan. Mag-isip muna paano malalampasan to. Pamilya Song may connection sa kalsada. Kung di makakuha ng pera, mananakit sila sa atin. Ganito karaming pera. Paano ko malalaman? Para kanino BA2? Manasan kayo? Nasa bahay ako, wala naman kayo dito. Nahanap ko na lahat. Wala na eh. Baka nasa kay mama yun. Nasaan ang kwintas ni Mama? Bilisan mo, ibigay mo. Anong kwintas? Yung puso in Kergotten. Mama, huwag ka na magkunwari. Yan ay sa iba, kailangan ibalik. Sinasabi mong iyon. Oy, Ano, Ito? Ito. Ito ay nakita ni ate sa bangketa na isang pulseras. Binili ng 30 piso. Mukhang hindi binili ng 30 piso.
Ang nasa kamay ni Mama. Parang yun ang pamana ng Lin na jade bracelet. Pamana ng Lin na jade bracelet. Kung makuha ko lang ito, binayaran mo na ang hinihingi ni Songming. Mukhang hindi ka na mag-alala sa natitirang buhay mo. Ma, kunin mo na yung kwintas. Napakahalaga ng bagay na ito. Oh, yung kwintas nasa sentro ng pagsusuri. Ma, dinala ko lang para ipasusuri, tingnan kung nasira. Iniisip ko kung sira ito. Ayusin ko at hihingi ng tawad kay Linche, kukunin natin bukas. Turbiyang sinasabihan mo. Siyempre, hindi kita lalakan. Dati, mali ang ginawa ni nanay. Gayon, naintindihan na ni nanay. Mabiti na lang. Bakit biglang nagbago ang ugali nila? Medyo kakaiba. Sining, tapos na. Halos tapos. Konting pulang. Susunod pa. Anong balita? Nakuha ni Nanay. Kapag ako ang kumilos, walang problema. Bilis, magmaneho. Papunta kami sa bayan. Nakipag-ugnayan ako sa auction house. Dali tayo sa pagbenta. Pagdating ni Linche, wala nang Oh, alis na, alis na. Sino yan? Gabing-gabi na hindi natutulog? Ache. Gising, ate. Kay, anong ginagawa mo hating gabi na? Ate, tingnan mo kung nandiyan pa ba ang binigay na pulseras ni auntie. Nawala na. Ito ang pinakamalaking auction house sa buong lungsod. Siguradong kaya nila yan. Mga Gino. Manager ako NG Auction House. Alahas na ipapa-auction. Hindi ko alam kung kaya na maliit na tindahan. Makaya mo kaya ito? Nagbibiro lang ang babaeng ito. Kami ang pinakamalaking auction house sa lungsod at ang aming headquarters ay nasa kapital. Ito ay ang Lin Family Heirloom na pulseras. May mata ka naman. Kaya mo bang tanggapin to? Mga ta. Hulihin. Nakareserba, tapos na, hindi mo natapos. Anong ibig mong sabihin? Ang heirloom pulseras ng pamilya Lin ay di ipinapasa. Saan nyo ito nakuha? Ako ang bayana na si ng Lin International. At itong regalo, siya ang nagbigay sa akin. Nayon, may pagdududa ka pa ba? Sige, walang problema. Pero ngayon dito, walang karaniwang action. Meron lang maliit na panloob na action. Pero huwag mag-alala. Ang mga narito ay puro mayaman o may kapangyarihan. Kayo ay pwede pumasok. Inayos na namin ang inyong pagsali sa action. Ma, ang galing mo kanina. Halos hindi ko na nga alam paano ipaliwanag. Siyempre naman, tingnan mo kung gaano kagaling ang mama mo. Hello, Kuya Nu. May grupo dalang sinaunang medalyon ng pamilya Lin sa Auction House. Tingnan Montag. Art sa proseso, hindi pa tapos. Ilan sila? Isang mag-asawa at isang batang babae. Hayaan silang sumali sa action. Dapat ay auction ang bangle. Pero hindi dapat sila makaalis na may pera. Hindi madadala ang pulseras na pang-alahas, alam mo ba yan? Oo, naiintindihan ka o. Pulseras na pamilya Lin ay ninakapa. Binastos ang presidente at hindi tamang tratuhin si MS Jiang. Ako ang tutulong. Mas maigi na kayo ang gumawa ng ingay para tuluyan ng maayos ng presidente ang problema. May natanggap ba kayong ganitong item para sa auction ngayong araw? Zino kayo? Ikalawang kapatid ang asawa ng presidente ng Lin ninakaw ang kanyang pulseras na pangalahas. Nasa loob na sila, pasok na kayo. Balita ang biyenan ni President Lin ay abusado. Mana ng Lin family sa anak ni nanakaw. Kailangan talagang turuan ng leksyon ni Jui yung mga hangal.
40,000 ang offer ko. Tay, anong ginagawa mo? 4,000 yen. Ano kung 4 na pwedeng bumili ng bagay na 45,000? Tay, nay, saan kayo kumuha ng malaking pera? Hindi niyo binenta, Anong pulseras? Bia? Hindi ko alam. Yung bracelet sa kamay. Kumuha nun, pamana ng pamilya Lin yun. Hindi pwedeng galawin. Ibalik nyo sa akin. Hindi namin iyon hinawakan. Ma, hindi mo AKO niloloko. Totoo ang sinasabi ko. Hindi pa pwedeng malaman niya. Basta makuha lang ang bracelet. Pumasok sa proseso ng aksyon. Hindi na ako pag nalaman niya na hindi niya makukuha pabalik. Baka nawala ako kung saan. Saan galing ang pera ni tatay para bilhin ang painting na ito? Ang Heart of the Ocean nina nanay at tatay, naibenta niyo na ba? Anak, wala rin kaming magawa. Lumabas na si Songming at humihingi ng pera sa amin. Wala naman kaming pera. Kaya napilitan kaming ibenta yon. Ma, paano nayo nagawa yan? Ano pa ba ang gusto mo? Kung hindi dahil kay Lin Che, masisilid ba si Songming? Bakit siya lalapit sa atin para humingi ng pera? Sa totalang, kasalanan lahat ni Lin Che. Ginamit ko ang mga gamit niya para iligtas siya. Malas lang niya. Ma, Simula nang bumalik kami sa bahay, hindi na namin nakita ang grupo ni Songming. Sigurado akong humingi na sila ng pera kay Ma bago pa sila bumalik. Matagal nang naibenta yung kwintas. Ngayon, hindi ligtas ang pulseras na binigay ng bayaw mo. una, hanapin natin ang pulseras. Ang susunod na auction item, mataas ang halaga nito. At sa espesyal na katangian, ay itinaas sa pila. Ito ang Lin na pamana na jade bracelet. To be continued. Anong Lin na pamana na jade bracelet? Bakinaza Auction, Indy Marie. Peke, siguro ito. Huwag kayong mag-alala, ito ang tunay na ninuno na pulseras ng pamilya Lin. Mula sa biyenan ng presidente ng Lin Group, na si Lin Che na iniaalok dito para sa auction. Pwede kayong magtaas ng bid. Halaga kapag nabenta. Ikinlang lahat. Kahit hingin ni Lin Che, Wala akong ibibigay. Kapag nasa bulsa ko na ang pera, wala nang labasan. walang minimum bid ang item na ito. Presyo ang pinag-usapan, patas na laban. Inanunsyo ko na ang kompetisyon. Hindi, bracelet ito ay hindi mabebenta. Akin ito. Pasensya na. Tanging ang nagpadala. Ang may kapatang mag-cancel ng auction. Nanay, tanggalin mo na yan. Maswerte na kayo pinursuing Ocean Heart and Island Che. Pamana ng pamilya Lin. Kapag nagka-problema, talagang tapos na. Dahil walang nagbibid ngayon. Ako na lang ang unang magbid. 50 milyon. May nagbibid na ngayon. Ang item ay hindi na pwedeng tanggalin sa auction. Ma, ito'y pagnanakaw. Ninakaw mo ang gamit ng Lin family. Hindi na ako makikibahagi. Huwag ko nang i-auction ang pulseras. Tao. Kapag nagsimula na ang auction, bawal nang guluhin o itangay. Esensya, madam, kung hindi dadalhin kita, hindi may sasama ang pulseras sa auction. Kung ganun, nasayang lang ang pagnanakaw nila. Walang silbay kong tao. Hintayin matapos ang auction. Kapag may pera ka na sa kamay mo. Noon naman, mararamdaman mo kung gaano katalino ang desisyon ko. Ma, bibigyan mo pa ba siya ng pera? Ikakasal na siya sa pamilya Lin, hindi na siya magkukulang sa pera. Napakatenga MO. Paano kung nakuha na rin niya ang pera? Pagdating ang panahon, dadating BA as I Lin Che Mengilo? Talagang matalino ka, darling. Konting hintay. Hintay muna, may kasunod pa. Papasukin nayo AKO. Miss Jiang. Wala kang pinadala na item para sa auction at wala kang invitation. Kaya hindi ka pwedeng pumasok. Miss Jiang. Mas mabuti siguro kung si MR Lin ang pumunta. Sa ngayon siya lang ang makakaayos ng ganitong bagay. Ngayon ang sitwasyon ay dapat na si MR Lin at si Ninth Lord ang sumugot. Oh, ate. Sabihin kay Bayaw, ito ang pinakamagandang paraan. Saji, tatawagan ko siya kaagad. Hello, Xiaoguo. Anong nangyari? May sasabihin ako sa'yo. Ano yon? Sige, sabihin mo. Nabenta na ing Mama Keo Young Heart of the Ocean. Okay lang. Diba sinabi ko na okay lang. Pati yung jade bracelet na binigay ni Tita Sakin. Kinuha na rin ng mama ko. Ngayon nasa auction na ing Jade Auction House. Malapit na itong mabeneta.
Pasensya na, Linche. Kasalanan ko ito. Pasensya na, ibabalik ko talaga yun, pangako. Yide, sa susunod na kabanata. Patawad, hindi sinasadya. Di ko planong ibenta para sa pera. Xiaogua. Gawa ng nanay mo. Wala kang kinalaman doon. At ibinigay ko na sa iyo. Sa ayaw yan. Kahit ano pa me. Sa iyo na lahat. Yan ang pamana ng pamilya Lin. Si tita ang nagbigay mismo sa akin yan. Lin Jiao. Dali, lumapit ka dito. Miss Jiang, kasalanan ko ito. Nung dumating kami, sinabi ng manager sa akin, ako kasi, wala akong pahintulot mula sa CE. Ipaubaya ito sa manager para sa action process. Zila tatlo. Grabe kung makapagsalita sila sa presidente at kay MS Jiang. Gusto ka o rin sanang. Turuan sila ng leksyon. Pasensya na. Hindi ko sila na-control. Napahirapan ka tuloy. Hindi. Kami ang may kasalanan. Alam ko na ang ugali ng nanay ko. Mahirap yon baguhin. Kung talagang ma-auction ang bracelet. Ayos lang. Ako bahala. Huwag kang mag-alala. Pasok na tayo. Since nagsimula na ni Lin Jiu ang palabas, apusin na natin. Ipagpatuloy. 55 milyon. Ito ay pamana ng pamilyang Lin na pulseras ng Jede. Huwag kayong mag-agawan sa akin. Nagbid ang kliyente ng 5,000 milyon. May magbibid pa ba? Nay, 55 milyon. Yayaman na tayo. Nakakahiya naman sa'yo. 5,000 lang yan. Maga pa para diyan. Ayon sa kalkulasyon ko, ang pulseras na ito, hindi bababa sa 80 milyon. Ma, paano mo nalaman? Bes yan sa mata kong magaling humusga. 55 milyon, unang bises. Ma, tingnan mo, walang tumataas ng bid. 55 milyon, pangalawang bises. Kulang pa kayo ng tamang tao na magudyok sa kanila. Ako na ang bahala. 55 milyon. 80 milyon. Ne. Ba't ikaw ang nagbid, ang taas pa? Kung walang anong gagawin natin? Huwag mag-alala yung mga gustong bumili. Naghihintay yan. Naghihintay na tamang presyo. Kanina pa sila nag-isip. Gayon, mataas na ang bid ko bigla. Tiyak di na yan makapagpigil, bibili na yan. Taniman, 8 milyon uli. Naku, walang nagbibid. Kalmalang. 8 milyon pangalawa. Ay nako, anong gagawin natin? Magbibigay tayo ng 8 milyon para sa ang 8 milyon. Paano natin makukuha iyan? Imposible. May magbibid din. 8 milyon pangatlo, 9 na milyon. Sabi ko nga may magbibid din. Nasa 70 milyon na. Grabe, ang laki ng kita. Tapos, hindi pa tapos si Xiaowan. Bakit siya? Si Jiang Xiaogo ang nagpadala sa kanya. Na traidor na sarili mong kasama. Anong gagawin natin ngayon? Bakit hindi tayo tumakas? Bakit tatakas? Kami ang kanyang bayanan. Sa harap ng napakaraming tao. Ano ang magagawa niya laban sa atin? Kahit siya pa yan, kailangan niyang sumunod sa patakaran. Kung siya ang nag-alok ng presyo, kailangan niyang magbayad. Tama yan, tatay. Maging matatagtag. Hindi natin pwedeng mawala ang ating dangal. Si Emarlin pala, siya mismo ang dumating. Buti na lang hindi. Ang nakuha sa presyo kong ina. Kung hindi, patay na tayo. Manu Gang. Dahil ikaw ang nagbigay ng 70 milyon, kunin mo na ang pera. Val Anguilla. Ginawa mong bayarin ang Lins para sa sarili naming produkto. Pati ang pinagbabayad mo. Gusto mo bang mamatay? Linke. Ganito ka ba magpatakbo ng mga tauhan mo? Bakit niya ako sinaktan? Mali talaga siya na sinaktan ka. Kinuha mo ang gamit ni Xiaogu ibenta. Tama ba yan? Inabot naman sa akin ni Jiang Xiaogo. Pinapabenta niya sa akin. Siya ang nagbigay sa akin. Mama Keo. DBA tama? Gusto mong makita ako na makulong, di ba? Hindi kita pinapaniwalaan. Gusto mo pa kaming dalhin doon mismo. Nagnakaw kayo ng bracelet ni ate. Nakita ko mismo. To be continued. Ano yung pinagsasabi mo? Tagkate papaluin kita.
Tingnan natin kung magtatagal pa yang kasinungalingan. Ikaf. C little 7 to be a gagalitin mo AKO? Wala akong pakialam. Lin Ke. Sa harap ng napakaraming tao. Ibibigay mo ba ang 70 milyon o hindi? Ang pera ng Lean International ay hindi dumating ng ganoon. Nako, tingnan nyo ito. Si Lin Ke. Napakarami niyang pera. Gayong gusto niyang pakasalan ang anak ko. Pero ayaw niyang maglabas ng kahit isang kusing. Paulit-ulit ka pang sinaktan ang bayanan mong ito. Napakalupit niya talaga. Akala mo ba kapag hindi mo binigay ang perang gayon, makakaalis ka dito? Humph. Nasa auction house ka na yan. Ang Dedet Global ay may mga sanggay sa buong mundo. Humph. Lin International BA ay pwedeng hindi sumunod sa patakaran? Hindi nayo akalain Hehe, tiyak na kayo ang magbabayad. Manager, sabihin mo na sa kanya. Ito ang patakaran sa auction house. Kapag naglabas ng pera, Ganun na talaga, patakaran ng auction house, basta't nagbigay ng bid at walang mas mataas na bid. Kailangan mong bayaran. ano Lin Che? Bilisan mong magbayad. Zakim at Hanggal. Sabihin mo sa kanila kung sino talaga ang aming presidente. Presidente ay hindi lang presidente ng Linchi International. Presidente NG Yade Auction House sa libu-libong kilalang kumpanya sa buong mundo ay may investment ang Linchi. Sining hindi tapos, puno hindi puno, hindi pa tapos. Imposible. Ito ay imposibleng mangyari. Tulad nyo na paang palakas sa balon. Paano nyo malalaman kung gaano kalawak ang langit? Kung kayo'y tahimik lang na mananatili diyan, sa pagiging kamag-anak ni Lin, maraming kayamanan ang kusang dadating. Pero kayo, mukhang di makontento sa halik. Lin Che, ang galing mo naman. Bakit di pwedeng bigyan ng kaunting pera? Bakit nga ba? Ang pakakasalan ko ay si Tiago. Si Tiago rin ang nagligtas. Hindi naman ikaw talaga. Pwede kayong umangit. Pero pinili niyong mga agaw. Sinasaktin mo pa sa kayo mga ganitong tao. Walang kabusigin. Mas lalo pang nasasaktan si Tiago. Dahil si Tiago ay walang ganang manakit. Gagawin ito para sa kanya. Lin Gio, Narito, dalhin mo siya sa istasyon. Pusong Kiragaten. Idagdag ang pulseras ng pamilya Lin. Habang biyohe. Huwag na nilang apihin si Tiago. oo. Dalhin. Xiaogua. Ayoko nang makulong. Xiaogo, hindi ka na lang magmamasid yan. Jiang Xiaogu, ano ba't hindi ka lumapit at manghingi ng tulong para sa amin? Ate, hindi mo ba pinagkakatiwalaan si Bayaw? Huwag kang mag-alala. Hindi talaga gagawa ng masama si Bayaw. Xiaogua. Tinapos ko problema ng magulang mo at ikaw ba ay magagalit sa Sila. Sa pagnanasa sa kayamanan ng pamilya Lin, dapat maparusahan ayon sa batas. Xiaogua, masyado ka kasing mabait. Kaya sila umaabuso sa iyo. Huwag mag-alala, hindi ko sila sinampahan ng kaso. Pinapasok ko lang sila ng ilang araw. Hanggang sa magising sa katotohanan at magsisi ng totoo na ituring kang anak at hindi na gawing pagkakitaan. Palalayan kayo sila. Sa panahong ito, hindi ko sila sasaktan. Lin Ke, ika. Grabe si ate, sinabi ko na sa kanya, hindi ganun si Bayaw. Ayaw pa rin siyang maniwala. Sinasabi mo Jiang Xiaoqi? Wala. Wala akong sinabi. Simula na yan, Xiaogua. Kitang sasamahan. Hindi na kailangang matakot masaktan. Wakas ng palabas.